Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Purihin po ang Panginoon sa ating pong mga memory verses at sa ating pong mga patotoo na napakinggan. Tunay po na ang pagpapala po ng Diyos ay hindi ho nauubos sa buhay po ng bawat isa. Ano po? Sa salita pa lamang po ng Panginoon, ano po? Hindi natin mabilang ang dami ho ng ah, pagtuturo ng Diyos sa bawat talata na atin pong sinasaulo. So, hindi lang ho yan basta sa ulo lamang and wala tayong aral na mapupulot higit sa isa. Or isa lamang ang aral na mapupulot natin but hindi natin mabibilang ang mga aral ho na makikita ho natin sa salita po ng Panginoon. That's why we memorize, sinasaulo po natin para mas kumbaga ma-digest po natin yung sustansya ho na meron po sa talatang ito. Okay? Kaya purihin po ang Panginoon sa lahat po ng ating po mga sinaulong talata. At ngayon po mga kapatid ay dadako tayo sa ating exhortation. So, supposedly po ang ating i-share po is from 2 Corinthians chapter 5. Yun pong karugtong ng ating in-exhort po the other Wednesday. Pero samahan niyo po muna ako dito ho sa 2 Thessalonians chapter 3. Okay? Ikalawang Thessalonica, Kabanata 3, talata 1 hanggang 2. So, dalawang verses lang po ang ating pag-aaralan po or titingnan po sa ating pong exhortation para po sa gabing ito. 2 Thessalonians chapter 3 verses 1 and 2. So, tingnan po natin sa ating pong Biblia. Basahin ko po at pagkatapos tayo po ay mananalangin. Sabi po rito, ito pong salita ng Panginoon, "Finally, brothers, pray for us, that the word of the Lord may speed ahead and be honored, as happened among you, and that we may be delivered from wicked and evil men. For not all have faith." So, tuloy ko po ang pagbasa sa verse 3, "But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. And we have confidence in the Lord about you, that you are doing and will do the things that we commend, and may the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ." Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat pong muli, O Diyos, sa pagkabasa po ng inyong pong salita at ang inyong pong mensaheng ipapahayag sa gabing ito ay patuloy, Ama, na amin pong pakinggan at mailapat po namin sa amin pong mga buhay upang mas maging productive kami sa aming buhay pananampalataya. Lalo na po sa bahagi ng aming pananalangin, kung paano po kami manalangin, Panginoon, para po sa mga magigiting po ninyong mga misyonaryo, mga lingkod po ninyo na nangangaral po ng mabuting balita ng kaligtasan. Ikaw pong may taas lamang sa gabing ito, ang inyong pong tagapagsalita ay itago niyo po lamang sa likod ng inyong pong kabanalan. Patid po ninyo ang aking mga nagawa, Panginoon, at humingi po ko ng tawad sa iyo, Panginoon. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Ito ho'y may pamagat na the prayer request of a missionary o ang kahilingan ng isang misyonaryo. So, kasi ito pong binasa ho natin. So, ang focus ho natin is yun pong verses 1 and 2. And ito po yung pahuling sulat na po ni Apostol Pablo para po sa mga taga-Thessalonica. So, because ang Thessalonian Church, kahit man sila ho ay kinumend ni Apostle Paul bilang isang iglesia na halimbawa, yung tinatawag nating model church o modelong iglesia when it comes to their love, when it comes to their conviction, when it comes to their toil, yung kanilang pagsusumikap sa paglilingkod, yung kanilang pag-ibig, yung kanilang pag-asa sa Panginoon, so yung kanilang pagtalikod mula sa kanilang dating paniniwala patungo sa tunay na pagkakilala sa Diyos. But sa kabila po nito, nandun pa rin yung kanilang weakness. So meron pa rin, on the other hand, ay meron pa rin silang mga bagay na dapat ay patuloy nilang i-enhance sa buhay pananampalataya.
And ito yung kung paano po i-anticipate ang pagbabalik ng Panginoon. So yung tinatawag po nating the second coming. That's why ang makikita ho natin sa aklat po na ito, in 1st and 2nd Thessalonians, is ang theme is about the Lord's coming, o yung muling pagbabalik ng Panginoon, which is ito yung hinihintay ng bawat Kristiyano. Ito yung ating pag-asa, na hinihintay natin, yung blessed hope na tinatawag. At habang hinihintay po ang tinatawag nating day, o yung tinatawag nating second coming, so humiling po si Apostol Pablo sa concluding part ng kanyang sulat na sila'y ipanalangin. So sabi po niya dito sa verse 1 is, "Finally, brothers, pray for us." So as a conclusion, sabi ni Apostle Paul, upang sa mga nalalabing oras ko at sa mga nalalabing oras ng aking mga kasamahan, ay masigasig pa rin kami na gamitin ng Panginoon para maghatid ng mabuting balita. Kaya sabi niya, ipanalangin niyo kami. So, alam niyo yung salitang pray for us, umaalingaw-ngaw to dun sa mga panalangin na inuusal natin before. Di po ba? Pero, hindi sa Diyos naka-address, kundi dun sa mga canonized, na mga santo. Di po ba? Yung kung sino-sino binabanggit at nasasabihin, pray for us. Kasi yung pray for us ay nag-i-indicate ho ito ng intercession. So, nag-i-indicate ito na ikaw ay namamagitan para sa mga humihiling. So, humihiling na sila'y gabayan, humihiling na sila ay ingatan, humihiling na sila ay patuloy na maging instrumento ng Panginoon. So, malaking bagay po ang ating pong mga panalangin. So, kaya pwede rin po tayong intercessor. Okay? Hindi ho basta lang tayo nakaupo at nananalangin during our prayer meeting. Itong pagkakataong ito, maaaring this is a moment of intercession para naman dun sa mga humihiling sa atin na sila ipanalangin. Amen? Kasi hindi lang ho, limited ho sa iglesia natin, yung atin pong ipinapanalangin. So, let's say, meron tayong manggagawa, humiling ng prayer sa atin. So, we pray dito po sa ating prayer meeting. Pero hindi lang ho limited para sa mga kasamahan po natin sa church. Kundi kahit po yung nasa labas, so sinisingit po natin, sinasama po natin, at ipinapanalangin din po natin. Kaya nga po doon sa ating prayer items, kasama po sa ating mga panalangin yung pong mga missionaries. So we pray for the missionaries, yung kanila pong tagumpay sa pangangaral po ng mabuting balita, na hindi po maging balakid yun pong mga po pwedeng gamitin ng kaaway para sila ay hindi makapag-share ng gospel. So, in every word na binabanggit natin yung ating mga missionaries, hindi man natin sila personally kilala, hindi man natin sila napapangalanan, but ito po ay malaking bagay para sa kanila. Kaya malaking tulong po, panalangin, natin para sa mga missionaries. So, ito po ay a prayer request or the prayer request of a missionary. So, ang ating objective po is to let each Christian involved in the ministry of prayer for a greater purpose in relation to mission. Specifically po, doon sa mga ginagamit po ng Panginoon sa mission. Okay? Although sa ngayon, meron po tayong missionary sa Cagbalete, pero hindi lang po sa kanya lang tayo nananalangin or siya lang ang ating ipinapanalangin. Meron din po tayong ipinapanalangin ibang mga missionaries. Hindi man natin alam na kung saan bansa sila naroon. But alam po natin na halos lahat ng bansa sa mundo ay meron na pong mga missionaries by the grace of God. So there are more than 200 countries around the world. Okay? So maganda rin po na let's say meron tayong kumbaga knowledge about doon sa pagkilos ng Panginoon sa ibang bansa. Yung mga dating Hinduist or dating Hindu na nasa Hinduism nakakilala sa Panginoon, and yung persecution na kanyang pinagdaanan nung siya ay tumanggap sa Panginoon. Okay? Dating Islam nakakilala sa Panginoon, dating Judaism nakakilala sa Panginoon. So, yun yung mga amazing testimonies na kung saan ay ang ginamit ng Diyos ay yung mga missionaries.
kung paano po sila nagsumikap na ipangaral ang mabuting balita at nagpakita ng mabuting pamumuhay. So, concerning with the content of our prayer, do we pray also for our missionaries, their untiring efforts for the greater progress of the gospel? Or we just pray, sabi nga, lamang para ho sa panloob. Ano ho, yung tinatawag nating internal affairs ng church. So wala tayong pakialam sa external. Pakatandaan po natin, ang church is internal and external. So yung internal is yung tinatawag nating discipleship, yung ating administration, yung ating Sunday school, okay? And pagdating naman sa external, yung tinatawag po naman nating missions and evangelism or outreach program. So kasama din po yan. So gaano po kahalaga na ipanalangin po yung tinatawag po nating mga prayer request sa labas. So kahilingan po ng nasa labas, which is yung missionary. Kagaya po ni Apostol Pablo, na kung saan po ay humiling para po sa mga taga-Tesalonica na sila ipanalangin, ano po yung mga items na makikita ho natin sa kahilingan po or sa prayer request ni Apostol Pablo. So, na kailangan ay, kumbaga, consistent din ho nating ipinapanalangin sa Diyos. So ito yung, kumbaga, hindi nagbabagong hinihiling ng isang missionary para po sa gawain, para po sa pagkilos ng Panginoon sa kanyang pinagmimisyonan. So we have number 1. So, ulitin ko po yung verse 1. Nasabi dyan, finally, brothers, pray for us that the word of the Lord may speed ahead. So sa ibang translation na mababasa po natin is that the word of the Lord will spread rapidly or swiftly. Sana ang salita ng Panginoon ay mabilis na mangalat, mabilis na maipalaganap ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga missionaries. Kaya number 1, ang ating unang makikita ho dito is the greater progress of the gospel. So, we should pray for the greater progress of the gospel, although it is possible sa Panginoon. Naalala niyo po ba yung sinabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 1 na kahit man siya ay nakapiit, hindi ito naging dahilan para mapigilan ang pagpapalaganap ng mabuting balita. But instead, ang mga sirkumstansya na nangyari sa kanya ay naging daan para sa tinatawag nating greater progress or furtherance of the gospel. Para mas maipalaganap ang mabuting balita. Kaya kung meron mang mga tao na may, let's say, envy kay Apostle Paul pero nangaral din ng gospel, hindi ho nalungkot si Pablo at hindi ho nagalit si Pablo, natuwa rin siya kasi ang mahalaga na ipangaral ang gospel. So yun yung nakalagay doon sa context. Ano po? Ng Philippians. Kaya, the greater progress of the gospel so that the word of the Lord will spread rapidly. So ano po ang ini-imply nung sinabi ho dito ni Apostle Paul na request niya na sana mabilis na kumalat ang gospel. Kasi yung word of the Lord ho dito, specifically po is the gospel o ang mabuting balita. It suggests urgency in the mission of gospel sharing. So, ang ini-imply ho nito is urgency. Bakit? So, is it right to ask, bakit urgent? Obvious ba? Di po ba? Halos, sabi nga, araw-araw may namamatay nating nakakilala natin. Last Tuesday, o kahapon o nung Monday, kailan ba yun? So, meron po tayong nabalitaan na isa nating dating kasama sa gawain na maalam na. Ano po? Si Nanay Lita. Yan, kung kilala niyo po, si Nanay Lita yung dati nating kasama na napakasipag umaten. Okay? Napakasipag umaten. Napakasipag magpatotoo. Talagang halos every Sunday, kung maalala po natin, yung mga nakasama ho natin si Nanay Lita, every Sunday, lagi ho siya tumatayo at nagpapasalamat sa Panginoon. Di po ba?
Patay apo. So yon, yung mag-asawang yon, ano po, na kasama po natin dati. Okay? So, wala na po. Ano ho, umuwi na po sa Panginoon. And yung pinsan po ni Sister Malin na Bible study po natin, wala na rin po. Okay? Yung pong may sakit sa bato na sinisyaran po natin dati ng gospel. So, pansinin po natin yung bilis ano ho. So, kamakailan, may namatay din tayong Bible study sa Chaong. Kamag-anak, namatay. So, talagang, ang kamatayan po is imminent. Talagang nandyan lang po siya. So, around 150,000 people die in the world every day. So, 150,000 ang namamatay sa buong mundo bawat araw. Sa bansa natin, halos 2,000 kada araw. Di po ba? Kaya, we should be slow to speak things that are not related to the gospel, but we should be swift to speak the gospel. Because death, sabi nga, anytime pwede siyang mangyari. Kaya ang hiling ni Paul is, sana mabilis ang pagkalat ng gospel. Panalangin niyo kami. Pero hindi naman natin pwedeng sabihin na ang responsibilidad ng natin ay ipanalangin sila, pero hindi tayo magsashare. Ano? Wag naman sana nating harangan yung kumbaga lagyan natin ng boundary yung sarili natin, na ang obligasyon lang natin is ipanalangin ang mga missionaries. Since the truth here is mabilis ang buhay, so yung tinatawag nating brevity of life, ang kamatayan anytime pwedeng mangyari sa atin. Nandun din dapat sa puso natin, nasa puso din dapat natin na tayo po ay magbahagi ng gospel. Kahit yung mga taong malalakas pa, kahit yung mga taong wala pang maintenance, hindi ibig sabihin na malayo pa ang kamatayan sa kanila. Okay? So again, it suggests urgency in the mission of gospel sharing. Kaya, ang sabi ni Apostle Paul, that the word of the Lord may speed ahead. Mabilis. Okay? Napansin niyo po ba yung pag-spread ng gospel during the time of the apostles? Gaano kabilis? So halos, sabi nga, half of the century or half of a century, 3 kontinente ho ang naabot ng gospel. 3 kontinente. Okay? So, unlike ko sa iba, sabi nga, hindi pa ako nakakalabas ng bayan. Hindi pa ako nakakalabas ng barangay. Ilang taon na. Pero kita natin yung galaw ng Panginoon, di ba? Sa loob ng kalahating siglo, maraming lugar po at mga bansa ang naabot ng mabuting balita. So again, we should be swift to speak the gospel. Mabilis tayong ibahagi ang mabuting balita, hindi mabilis tayong magbahagi ng mabuting balita. Parang nagmamadali ka. Humingi tayo ng gabay sa Panginoon kung paano natin to i-share. Okay? So that is number 1, the greater progress of the gospel. Next, sa verse 1 pa rin makikita natin, not only that the word of the Lord may speed ahead, but also be honored or be glorified. So that is number 2, the glory of the gospel. Hindi lamang ang mismong mabuting balita ay maipangalat o maipalaganap, kundi ang mabuting balita ay respetuhin ng mga tagapakinig o ng mga makakapakinig nito. Okay? Kasi ano bang gospel? What is the gospel? This is the word of God, salita ng Diyos. Kung may salita man ng taong nire-respeto, dapat mas respetuhin ang salita ng Diyos. Sapagkat ito'y galing sa Panginoon. Di po ba? Kaya ang hiling po ni Apostle Paul sa kanila is that the people who will hear the gospel may respect it. Kasi nga, ang nagiging balakid po sa mga sinesharan mo nila is yung kanilang heritage. Yung kanilang kultura.
So yun po yung isa sa mga balakid para hindi nila tanggapin at respetuhin po ang gospel. Yung kanilang background, cultural background. Okay? That's why ang kahilingan po ni Apostle Paul, hindi ito maging balakid para hindi nila tanggapin. Ano po? Ang salita ng Panginoon. So, he prayed, or his prayer is that the people who will hear the gospel will respect it and accept it as truth. Tanggapin nila ito bilang katotohanan. And this reflects the cultural context where honor and shame were significant societal values. So, kasi magkakaiba-iba eh. Okay? May pagkakaiba-iba. But mostly, sabi nga, lahat ng mga napuntahan po ni Apostle Paul ay tinatawag nating Hellenized. So, ibig sabihin na impluwensyahan ng Griego, ng kultura, ng relihiyon, di po ba? Ng lengguwahe ng Griego. So, yun po yung makikita ho natin na hindi ito maging balakid sa kanilang pagbabahagi ng mabuting balita. Na bawat tao makapakinig nito, mapahintil man o Hudyo, tanggapin ito bilang katotohanan mula sa Panginoon. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 12, keep your behavior excellent among the Gentiles, so that in the thing in which they slander you as evildoers, they may, because of your good deeds, as they observe them, glorify God in the day of visitation. So, what is the factor? Ano yung factor na makikita ko natin upang at the end, or in the end, papurihan ng mga taong ito ang Diyos? Ano pong factor nito? Yung tinatawag nating behavior. Okay? Keep your behavior excellent. Kaya talagang hindi po pwedeng isang tabiho ang behavior. Lalo na ng isang missionary. Kailangan ingatan niya ang kanyang testimony. Sapagkat maaaring kung mayroon siyang ma-encounter ng mga taong sa kabila ng kanyang good behavior, siya ay i-discriminate, siya ho ay saktan, siya ho ay sampalin, baka gamitin ng Panginoon ang kanyang mabuting patotoo upang ang taong nanakit sa kanya ay tumanggap din sa Panginoon. So the glory of the gospel, na itong mga taong ito na hindi rumirespeto sa Panginoon, respetuhin ang kanyang salita. Okay? Ngayon, kung paano natin tratuhin ang salita ng Panginoon, sana, ano po, ito din yung ating request para po sa mga taong wala pa sa Panginoon. Kung sabihin man natin sila ngayon na, uy, baka pwede tayong magkaroon ng sharing time about sa Bible. Pero, tatawanan ka, mag-aalibay sila. Naku, hindi ako pwede sa ganyang oras, sa ganyang araw, saka na lang. Yung saka na lang na yun, so, kinulit mo ulit, hindi na naman pwede. Until may nangyaring hindi maganda, saka pa lang, lalapit sa Panginoon. Okay? So, the glory of the gospel. So, prayerlessness for the work of the word will seriously affect our church growth and be more susceptible to share the word without love. So ito ang kahantungan ng isang iglesyang walang panalangin o walang malasakit sa mga missionary works. Maapektuhan ang paglago ng isang iglesia at magiging susceptible sa pangangaral po ng mabuting balita na walang pag-ibig. Just only share the gospel, bahala ka kung tanggapin mo hindi. Sasangkapan mo pa ng eleksyon, tuturuan mo pa ng tungkol sa eleksyon, hindi baga? Na para bang, kung halimbawa, kung hindi ka tumanggap sa Panginoon, ibig sabihin, hindi ka pinili, hindi sa impyerno ka. Kung tanggapin mo si Kristo, ibig sabihin, pinili ka. Okay? Pero hindi yun yung bagay na dapat maging, kumbaga, drive doon sa tao para siya ay sumunod sa mabuting balita. But the fact na siya ay isang makasalanan. That he is far off from God, hiwalay sa Panginoon, at siya ay may mabigat na pangangailangan
ng isang tagapagligtas. Desperately, he needs a Savior. Yun yung dapat niya makita. Hindi yung dahil may pinilit, hindi pinilit. Amen? The glory of the gospel, and number 3, verse 2, and that we may be delivered from wicked and evil men. So walang pagbabago. Parang, history repeats itself. Wicked and evil men 2,000 years ago, there are still, meron pa rin wicked and evil men in the 21st century. Di po ba? Mga ideologies na labag sa katotohanan ng Diyos ang kanila pong pinaninindigan. But here, sabi po ni Apostle Paul, and that we may be delivered. So, ang kanya naman panalangin or prayer item niya na number 3 is the grace of preservation and blessing. First is the greater progress of the gospel. Number 2 is the glory of the gospel. And then number 3 is the grace of preservation and blessing. So, hindi po ibig sabihin na out of God's will, yung sinasabi dito ni Apostle Paul na deliverance from evil men. Kaya nga laging, kung makikita natin sa sulat niya, sa mga prison epistles, for example, laging nandun yung kanyang hope, yung kanyang pag-asa sa kanyang dadatnan sa kabilang buhay. Hindi siya natatakot mamatay. Lagi siyang naghihintay sa kamatayan. Di po ba? So ito yung aking makikita natin sa 3, the grace of preservation. So kung kalooban ng Panginoon na kami palayain sa mga masasamang tao, ito ay oportunidad namin upang patuloy na palaganapin ang mabuting balita. Philippians chapter 1, di po ba? For to me, to live is Christ and to die is gain. Kung ako'y mamatay, ito'y pakinabang para sa akin. Kung ako'y mabuhay, pakinabang naman para sa Ebanghelyo. Amen? So wala tayong lusot sa Panginoon kung tunay tayong ligtas, kung tunay tayong tinawag ng Diyos. Ang buhay natin ay naka-reserve sa Panginoon. Pag namatay, uuwi tayo sa Panginoon. Di po ba? Kung tayo man ay nakakaramdam ng panlalamig at gusto na nating lumayo sa Panginoon, alin ang mas pipiliin natin? Ang umuwi sa Panginoon na nasa gawain o ang umuwi sa Panginoon dahil ikay pinalo? Dahil pinalo ka. Kumbaga, ito yung disiplina ng Panginoon. So again, the grace of preservation that they may be rescued from perverse and evil men. So these people wanted to hinder the work of the gospel. So ito yung, let's say, mga missionaries, katulad ng mga missionaries na humihiling na sila'y patuloy na maging tapat sa Panginoon sa kabila ng panggigipit ng bansa na kanilang kinaroroonan. So hindi sila pwedeng publicly evangelism. Hindi sila pwedeng publicly magkaroon ng church service. Bawal ang Bible. Okay? Alam niyo po ba may naalala ko isang kwento na yun po mga Kristiyano sa isang communist na bansa. Dahil nga po bawal ang Bible. Para lang sila makapag-service o makapag-aral ng salita ng Panginoon. Sinasaulo nila yung Bible. Sinasaulo nila, kahit wala silang hawak na Bible, alam nila yung verse. Para lang sila makapaggawain. So ganun ka-determinado ang mga Kristiyano sa mga lugar na yon para maglingkod sa Diyos. Kaya mahirap din yung sobrang laya Mahirap yung sobrang laya. Yung bang masyado tayong free na gawin kung ano yung gusto natin. Okay? So Christians will love to pray that the Lord may deliver these godly men who do their work faithfully. And for those who hinder their opportunity to share the gospel, may Christ open their hearts and minds to salvation.
So, ang gusto ho ng isang Kristiyano, kagustuhan ng isang Kristiyano ay ipanalangin ang mga lingkod ng Diyos. Sila'y palayain at sa pagpapalaya na gagawin sa kanila, matapat pa rin silang magbabahagi ng mabuting balita. Di po ba? Talagang pwede nating tawaging modelo. Ano ho? Talagang modelo ho ang mga misyonaryo sa kanilang sakripisyo para po sa Panginoon. For our conclusion, pray for our missionaries. Just like Paul said, pray for us. Then, church, pray for our missionaries and to those whose lives are in the brink of death. Pray that their lives may be used by God for the salvation of men's souls. Hindi pa nakakilala sa Panginoon, panalangin natin sa pamamagitan ng sakripisyo ng mga missionaries, sila'y makakilala din sa Panginoon. At maluwalhati ang Diyos, anuman ang kalalabasan nito. Anuman ang magiging turnout nitong sacrifice ng mga missionaries na ito na humihingi ng ating mga prayers. Wala hong kabiguan sa mission. Lahat yan ay tagumpay. At malaking bagay po ang ating panalangin para manatiling tagumpay ang pagmimisyon. Kaya isang bahagi ng katawan ni Kristo, mananalangin para sa gawaing pagmimisyon, mananalangin para sa kaluluwa na makakapakinig ng mabuting balita sa pamamagitan ng isang misyonary. Yan po ay malaking bagay. Dahil, remember, kung gaano ho kahalaga sa Diyos, kung gaano ho kahalaga sa Diyos ang isang kaluluwa. Kung paano ho nagdiriwang ang mga anghel sa langit kapag ang isang kaluluwa ay tumanggap sa ating Panginoon. Kaya mahalaking bagay ho ang ating prayer. Ang prayer meeting ay mahalaga, mga kapatid. Hindi ho ibig sabihin kakaunti. Ay nako, ang kapangyarihan ng panalangin ay mababawasan. Kaya dapat dami-damihe ang pag-attend. Kaya dapat mas madami tayo pag Wednesday. Hindi ganon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nababawasan. Dahil lang sa presensya ng mga nananalangin. O sa bilang ng mga nananalangin. But, it is our duty, okay? It is our duty to pray. Ano ho? Ipanalangin po natin ang gawain ng Panginoon. Amen? Amen. So, ngayon po, patuloy ho nating ipanalangin ang gawain ng Diyos, hindi lamang sa loob, sa labas din. Hindi natin sukat akalain. Sabi nga, kung paano ho gagalaw ang Panginoon sa marami pang araw sa kanyang biyaya at kalooban. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat sa iyong salita. Salamat po sa mensaheng ito. Pagpapaalala po ninyo sa amin kung gaano ka-importante ang oras na ito at kung gaano rin kahalaga na banggitin namin sa amin pong mga panalangin ang mga magigiting po ninyong manggagawa, mga missionaries na humingi po ng prayers at kung sila'y ipapanalangin po namin, walang imposible sa iyo, Panginoon. Kung paano po kayo kikilos sa kanilang mga buhay at sa mga areas na kung saan ay sila'y nagmi-mission, Panginoon. Kaya muli, Ama, gamitin po ninyong iglesyang ito bilang instrumento sa pananalangin at pagpapagamit sa gawain din pong pagmimisyon, Panginoon. Purihin ka sa lahat ng ito sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon